I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. But anyway, mayroon tayong scoop. Wow, scoop. Ano kayang scoop yan? Scoop ng malalaking pera? Wow, sosyalin. So, alam po natin, ito si Yusek Bernardo, mga kababayan, ang dami nyo pong isiniwalat dyan sa Blue Ribbon Committee. Mga bes, nakaw, siyempre nagulat ang lahat. At isa pa, no? At siya rin ang nagsabi na yung paratang ni Saldico na 100 billion, hindi po totoo yun. O, di ba yung paratang ni Saldico kay Pangulong Marcos Jr., kay Speaker Martin, hindi po totoo yun. Siya na mismo nagsabing kasi dumadaan sa kanya yung pera. O, di ba? So, dahil dyan, itong maganda sa kanya, no? Siya po ay, anong sabi? Basahin po natin. Magsasauli ng hindi bababa sa 1 billion si dating DPWH Yusek Bernardo ayon kay Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Panfilo Lacson. Dahil nag-apply si Bernardo sa Witness Protection Program, kailangan makipag-ayos ang dating opisyal ng DPWH sa DOJ para sa restitution. Wow! Oh, see? 1 billion, ang laki niyan mga kababayan. Well, I think, nakonsensya si dating Yusek Bernardo na kailangan ni sauli yung pera na yan dahil yan po ay pera ng bayan. Kasi, naisip niya naman talaga siguro dahil pag mayroong sakuna, ay yung pera na yan, kailangan ng taong bayan. 'Di ba? O, saan ba nanggaling? Ang naitutulong sa mga kababayan natin pag nagkaroon ng problema ng yung isang region na salanta ng baha, 'di ba, galing din sa kaban ng bayan. Kaya nakonsensya for sure si Yusek Bernardo. So dahil diyan mga kababayan, ang katotohanan, mayroon pa siyang isiniwalat mga bes. Tangka siyang itinago ng isang politiko. What? But before that, syempre, shout out sa mga Marcos Lilith supporters, Filipino and OFW. Ayan, mga bes. Senator Lacson, ex-DPWH Yusek Bernardo, nagsasauli ng 1 billion sa gobyerno. Wow. I hope, no? Sa iba naman, dapat isauli nyo yung mga ninakon nyo din. Konsensya nyo na rin yun. Sa mga diskaya, yung mga pera nyo, isauli nyo rin. Diba, mga kababayan? Yun naman dapat. Kasi, pag hindi ito nasakute, itong mga korap na opisyal sa gobyerno, mamimihasa ito. Gagawin nila ito sa mga susunod na administrasyon. Maniwala kayo. Napakaswerte nga ng bansa na ito kasi mayroon isang pangulo na talagang mga kababayan nagsiwalat sa mga korupsyon na dekada na nangyayari na walang sino pang pangulo ang gumawa nito kundi si PBBM lang. Tapos binaliktad pa ng mga kalaban na siya daw nagnakaw. Hindi kayo naloka. O di ba obvious 'yun? Yung paninira sa kanya. Taktika ng kalaban niyo po 'yun para nang sa ganin mailihis ang issue laban sa mga kaalyado nila. Tapos, ang issue mapunta kay PBBM. Pero ang social media nagsasalita. Well, magpapasalamat tayo sa mga pro-government, di ba mga kababayan? Kasi, isa sila sa nakakatulong sa Pangulo dahil, kumbaga, kinukontra itong mga fake news. Ako naman, mga kababayan, siyempre, in-include ko din ang sarili ko. Di ba? Pawang katotohanan lang tayo dito. Kami, mga pro-government na content creator politics, kanya-kanya kami ng way. Ako naman, more in, mga nangyayari sa bansa. Sa iba naman, more in, in-explain nila mabuti, mula umpisa hanggang pinakadulo. Ako naman, bahagya lang. Pero, ang higit sa lahat is, yung magpapakalat tayo ng tamang balita. Hindi po yung gawa-gawa lang. Kasi, ang naaapektahan dito, yung mga mamamayang Pilipino. Diba? Tayo pa naman, madali tayong maniwala. Pero pag talagang matalino ka, alam mo kung anong tama't mali. At alam mo kung ano ang pinapanood mo. Diba? Kung yun po ay nag-spread ng fake news, bakit ka manunood doon? Natural, hindi. Nakakasira din sa mind yun eh. 'Di ba? Maniniwala ka yun pala sa bandang huli, walang katotohanan.
Di ba mga kababayan? So, hintayin natin ang susunod na kabanata sa pagsasauli niya ng pera. Sana po ang mga diskaya magsauli din at yung mga iba din. O, baka mayroong masasakyan na mas magarang, baka isauli niya din. Di ba mga kababayan? But anyway, ito ang matindi mga bes. Nagtumakbo ito sa simbahan, nangumpisal sa isang pari na tangkain siyang itatago ng isang politiko. What? Sino kaya tong politiko na ito? Aba, dating Yusek Bernardo. Sabihin mo na. Di ba? Oh, ito, basahin po natin para kumpleto detalyado mga bes. Sabi niya dito, no, kortesi po ng Abante TNT, Bernardo nangumpisal sa simbahan matapos subukang itago ng politiko. What? Ay, grabe. So, ibig sabihin, yung politiko na yon sangkot. O, di ba? Kasi sabi diyan subukang itago si Bernardo. Aha. Malas lang natin, mga kababayan, nauna nilang naitago si Saldico. O, di ba? Kaya nakalabas ng bansa yan. Ha? Oo. Dahil alam po nila, si Saldico mas higit na may alam sa mga nangyayari. O, di ba? Kaya nagsanib pwersa sila para itulak si Saldico na pumunta sa ibang bansa. Kaya ayun, sa tingin ko lang in my own opinion, sa kaisipan ko lamang. Sabi dito mga bes, tumakbo umano si dating Department of Public Works and Highways, which is ang DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa isang simbahan matapos subukang itago ng isang prominenteng politiko. Sino kaya? Question mark mga bes, kasama ang iba pang posibleng testigo sa flood control scandal. Aba, gumagalaw ang pera ng mga salot. Nako, pagdasal natin mga kababayan sa Panginoon, nahadlangan itong mga destabilizer laban sa gobyerno na wag sila maghahasik ng kasamaan, no? Mai-reveal kung ano ang mai-reveal. Ayon sa eksklusibong ulat ng Bilyonaryo News Channel, nakatakas si Bernardo mula sa umano'y safe house kung saan niya rin nakita ang iba pang posibleng testigo at dumiretso sa simbahan upang ikumpisal ang lahat sa isang pari. What? Hala. So, I think guys, I think ito si Yusek Bernardo, no? Correct me if I'm wrong. Aba, dapat ito nararapat na bigyan ng witness protection. Correct me if I'm wrong mga kababayan kasi medyo delikado ang buhay niya anong sabi niya diyan? Nakatakas siya mula sa safe house na kung saan nandoon din yung mga ibang testigo. What the hell? Grabe! Mabuti naman pumunta sa simbahan. Tingnan nyo sabi ko, God is good all the time. Gumagawa ng paraan ng Panginoon. Do you think ang ginawa niya, pagtakas, it's a God's way? Of course, yes. Para maisiwalat ang katotohanan. Kaya magtiwala tayo sa Diyos, guys. Makapangyarihan yan. Kaya walang magagawa ang mga salot sa lipunan. Maniwala kayo sa akin. Matapos nito, nagpasya umano si Bernardo na ilantan ang karagdagang impormasyon sa Senado noong November 14 kabilang ang pagdawit sa ilan pang dati at kasalukuyang senador at kay dating DPWH Secretary Manuel Bunuan na sa sinasabing anomalya. Napanood natin yun, di ba? Kaya ngayon, ito naman si Manuel Bunuan ay tumakas din. 1 billion din ang napunta sa kanya. Nako, ayan po ang sinabi ni Yusek Bernardo doon sa Blue Ribbon Committee nung isang nakaraang araw pa. Diba? Tumakas. Aba, dapat kailangan managot ito si dating Secretary Bunuan. Alam niyo mga kababayan, ang laki ng tiwala ni Pangulong Marcos sa kanya. Kaya nga kinuha siya bilang sekretary Pero at the end of the day, nalaman ng Pangulo, sinasabotahe pala siya ni dating Sekretary Bunuan. Grabe. Kaya tuloy ako'y naawa kay Pangulong Marcos Jr. 'Di ba? Hindi naman kinumpirma ni Catholic Bishop Conference
of the Philippines, CBCP, President Cardinal Pablo Virgilio David kung lumapit si Bernardo sa simbahan Katolika. Ngunit tiniyak niya na handa itong magbigay ng kanlungan o espiritual na gabay sa sinumang nagnanais na magsalita tungkol sa katiwalaan sa gobyerno. Yes, tama po yun. Pero ako, para sa akin na, medyo hindi na maganda ang sitwasyon niya. Dahil sabi niya nga, tumakas lang daw siya doon sa safe house dahil ayaw siya pagsalitaan. Ang tanong, sino kaya ang mga politiko na ito? Or sino pa ang pinaka-mastermind na may kagagawa nito? Oh, 'di ba? Who knows, mga bes? Oh, kung ano yung iniisip nyo, parang ganun din ang iniisip ko. 'Di ba? Oh, lagi kong sinasabi, sino kaya ang gustong patalsikin ang Pangulo para maiupo ang gusto nilang tao? Question mark yan, mga kababayan. So I think si Saldico natunugan niya na siya ay tagilid, kaya pinatakas siya papuntang ibang bansa. Oh, 'di ba? This is my own thinking lamang, mga kababayan. 'Di ba? Oh, so I think itong isa, si Gutesa. Oh, tinatanong kung saan, hindi daw nila alam. Well, I think na doon sa safe house or else tinatago nila. Sino kaya tong mga tao na ito? No? Question mark, mga bes. Time will come. The truth will prevail. Naks naman. Well, anyway, ano guys ang kapalagayan nyo? Nako. Medyo delikado itong mga politiko na ito kung sino man yang nasa likuran. Pero ang pinaka-the best dito is, nakatakas siya. Naligtas siya. Mabuti, hindi siya pinatay. Nakaw, talaga naman, kailangan talaga mabigyan siya ng proteksyon. Kawawa talaga siya. Ngayon, dapat yung mga affidavits niya na kailangan sabihin niya lahat kung sino ang nasasangkot, mga kababayan. Sa totoo lang, para hindi pa huli. Hindi natin alam ang buhay ng isang tao kasi delikado ang mga binangga ni Pangulong Marcos Jr. kasi mga mga may mga pera. Kaya nila magbayad ng tao. Ito naman kaisipan ko lamang. 'Di ba? Kung ordinaryong tao ka, mga kababayan, hindi mo talaga kaya na magkitil ng isang tao. So I think sa akin, hindi naman lahat, Hindi naman lahat ng mga bilyonaryo na kaya nila gumawa ng kasamaan para mag-hire ng isang magkikitil ng buhay ng isang tao. Hindi naman lahat. Yung mga may halang lang ang bituka. Pero yung mga professional na bilyonaryo, I think hindi naman nila gagawin yun. Hindi lahat hindi in general. So, dahil dito mga best, abangan po natin ang mga susunod na mga mangyayari na maganda ang resulta ng investigasyon tungkol dito sa issue ng flood control. Thank you guys for watching. See you again on my next upload. Bye and baboos. God bless. Philippines, there's more.